We all grew up eating fast food spaghetti at dahil malapit na ang birthday ng pamangkin ko, it got me wondering, ano nga ba ang pinakamasarap na fast food spaghetti meal? To find out, pupunta tayo sa iba't ibang fast food chain at irarank natin sila based on taste and value with a total score of 10. And by the end of this video, malalaman natin kung sino nga ba talaga ang tunay na jolliest spaghetti. At magsisimula tayo dito sa Jollibee. Kaya nga eh. Oh. after kong magpanggap na meron akong kausap para hindi ako mahiya, dumiretso na ako sa loob ng Jollibee para orderin ang spaghetti meal nila na nagkakahalaga na 150 pesos. At meron din pala akong nakitang Jollibee toy na napakaganda, kaya kung gusto nyo makita ang video to, like and subscribe. Ang lakas ng music, guys. Parang mapapaano ako dito Umuwi na lang ako. Ang in-order pala natin sa Jollibee is isang spaghetti and at the same time, a burger steak for only 150 pesos. Asan yung drinks ko? Teka lang, na may kasamang drinks. Uy! First impression ko sa spaghetti ng Jollibee, napakadami niyang hotdog. And by the way, each spaghetti na makukuha natin, kailangan natin bilangin kung ilan yung hotdog nila kasi hindi matatawag na Jolly Spaghetti ang isang spaghetti kung isang peraso lang yung hotdog nila. Based on my experience nung tinry kong i-record to, isa lang yung hotdog nila. Like, isang ganun lang Yun So 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, ang Jollibee merong 5 hot dogs. And so far, he's winning the lead. Pero tikman natin. Jollibee Spaghetti. Ano yung spaghetti na nakalagay sa plastic? Ganun na ganun yung lasa niya. Lasa siyang childhood. It tastes like childhood yun. But I'm not saying na hindi masarap Dito naman tayo sa burger steak. Yung gravy niya, it tastes like a mushroom gravy. Yung pate niya, it's cooked perfectly na medyo char sa taas. Overall, for 150 pesos, I think it's actually not bad. Kung meron lang ako i-complain, I feel like they should add a little bit more meat. And as well for taste, kulang siya sa lasa. As for taste, it's going to be a 4.5. And as for value, it's going to be a 4.5 as well. Kasi sobrang sulit niya talaga for 150 pesos. But this is just one of many na fast food na pupuntahan natin. Katulad na lang netong fast food na to na hindi ko pa napupuntahan. Kaya watch till the end. Anyways, next up, McDonald's. Yan Dito nga pala sa McDonald's, napakadaming option but most of them are chicken with spaghetti. Kaya ang in-order ko ay spaghetti meal with McBurger and a drinks for 131 pesos. Guys, nandito nga pala tayo sa labas ng McDo. Bakit? Kasi ang daming tao sa loob. Kasi ang lakas pa ng music. Anyways guys, ang in-order pala natin sa McDo is spaghetti with burger McDo plus drinks for only 131 pesos. Yung spaghetti ng McDo, merong hotdog and a little bit of meat. But will it pass my taste? One bite. Taste-wise, it's quite lacking. Hindi siya ganun kalasa. As for sa hotdog, natin yung hotdog. Parang nagbago yung hotdog ng McDo. Hindi ganun yung lasa nila. But how about their burger McDo? Medyo maalat yung pate niya, guys. Mas masarap yung tinapay nila kaysa sa pate nila. It's not that bad, pero it's lacking taste. Hindi siya ganun kalasa talaga. May aftertaste siya Hindi ko ma-explain yung aftertaste niya, pero parang cardboard aftertaste niya. I am very disappointed kasi isang perasong hotdog lang ang nakita ko. And at the same time, napaka-onti ng meat niya compare sa dating gawi ng McDonald's. So for taste, I'll be giving McDonald's a solid 2.5. And as for value, it's going to be a 3.5. Sorry McDonald's, but your total score is 6. Anyways, dito naman tayo sa KFC. Dito nga pala sa KFC, dalawa lang ang option ng spaghetti. Isang a la carte or spaghetti meal na meron lang kasama na drinks.
So guys, nandito tayo ngayon sa KFC to try their spaghetti. By the way, simula nung kinain ko yung spaghetti na McDonald's, I've been feeling unwell. Like kumukulo yung tiyan ko. But anyways, I hope dito sa KFC, hindi yun mangyari. What we have here ay ang spaghetti ng KFC na merong 4 hot dogs. But the question is, pasok ba to sa panlasa ko? Same concept sa McDo. Wala masyadong lasa and at the same time, kulang sa paminta. Pero meron silang difference Yung sa KFC, matamis naman yung spaghetti nila. Pero mas matamis yung sa McDo. Yung dito sa KFC, mas malalasahan mo yung pepper. Green pepper. But if you're going to be asking me, anong mas masarap? McDonald's ba? O yung KFC? I'll say KFC. Kasi yung McDonald's, merong aftertaste na parang karton. At mas meaty yung KFC kaysa sa McDo. Anyways, tikman natin yung iced tea. One of the best talaga yung iced tea ng KFC. So for taste, I'll be giving KFC at 3.5. And as for value, it's going to be at 2.5 for me. Kasi wala siyang side dish for 131 pesos. Masarap siya pero nakukulangan ako sa portion and a little bit of side dish. Kasi for 131 pesos, I feel like they could add a fun shot or kahit yung mashed potato nila. Anyways, dito naman tayo sa Popeyes. Kaya nga eh. Hindi, nandito na ako sa market. after kong magpanggap ulit, pumasok na ako para mag-order. Isang nga pong spaghetti meal po. Apo. Anong drink po? Ano pong mga available na drinks? Royal, pineapple ice. Pineapple po. At nagulat nga pala ako sa presyo kasi for 155 pesos, meron ka na makukuha spaghetti at fries with drinks. So guys, we have here ang spaghetti ng Popeyes for 159 pesos. Naiya ako tumingin sa harap eh. Honestly, for 159 pesos, it's quite expensive. And by the looks of it, feeling ko mas malasa to kaysa sa Jollibee na nakain natin last time kasi sobrang red ng sauce niya and napakadami niyang meat. Ang Popeyes nga pala ay merong 7 na hotdog, which is quite a lot compare sa iba. Pero ang tanong, masarap ba to? Tikman natin guys. Dito muna tayo sa french fries. Hindi siya bagong luto. Medyo makunat na siya guys. But how about their spaghetti? First impression, yung hotdog niya. Feeling ko hindi masyadong luto yung hotdog nila kaya ganun may aftertaste na na parang processed na hotdog. As for their sauce naman, I was expecting something na hindi siya ganun katamis pero it's actually sweet. It doesn't taste like your typical spaghetti na nabibili dito sa Pilipinas. But don't get me wrong masarap siya. Masasabi ko lang dito, I feel like they should make it a little bit tastier and at the same time, napakaunti ng pasta. As for the cheese, napakaunti rin ng cheese. Kung nasa Pilipinas ka, we're catering spaghetti sa mga bata. And alam niyo naman yung mga bata dito sa Pilipinas, they love their spaghetti super cheesy. Anyways, last bite. Other than that, masarap naman yung Popeyes. So as for taste, it's going to be a 4. And as for value, sorry Popeyes, pero sobrang mahal. For the food that you give, it's going to be a 2. Your total score is 6. And it's definitely not enough to dethrone Jollibee. Tignan natin kung yung susunod na fast food will have enough score dito sa... Wendy's. Naguguluhan ako dito sa Wendy's kasi sa website nila, meron silang tender and spaghetti. Pero pagpunta ko sa physical store nila, ang meron lang sila is tender with spaghetti. Pero kahit ganon, pinili ko pa rin bilhin to as a spaghetti meal. So guys, we have here tenders and spaghetti meal ng Wendy's. First impression ko dito sa spaghetti ng Wendy's, napaka-thick ng sauce niya at medyo marami rin yung yung cheese niya which I really like, di ba? Ang kaso nga lang for 189 pesos, is it actually worth it? Dito nga pala sa spaghetti ng Wendy's, wala siyang kasamang hotdog. Pero meron namang 5 pieces na tenders. It's not your typical spaghetti. Pinakamalapit na distinction na masasabi ko dito, lasa siyang salsa. Alam niyo yung nilalagay sa mga tacos? Ganun yung lasa niya. And honestly, compare sa mga kinain kong spaghetti ngayon, mas malasa to kesa sa kanilang lahat. Tikman naman natin tong tenders. Yung tender niya, it's crispy, it's juicy. Pero if you're going to ask me,
I much prefer yung Filipino style natin. But this one isn't bad. Pero nakakaumay siya. Nakakaumay siya kainin. And what I really like sa mga Wendy's or Popeyes, yung drinks nila, hindi sila yung watered down na drinks na compare sa, na parang sa Jollibee or McDonald's. Para ito, you can tell na siya, na bagong-bago yung drinks nila. Masarap naman yung Wendy's, so for taste, it's going to be a 3. Pero as for value, for 189 pesos, I feel like it's way too expensive. It's going to be a 2 for me. Sorry Wendy's, but your total score is 5. And so far, Jollibee is still winning the lead. Pero kaya ba siyang talunin ng last 2 fast food natin? Especially the next one ay isang fast food na hindi ko pa natatry sa buong buhay ko. Dito sa Tropical Hut. Alam niyo ba, ang Tropical Hut is one of the most oldest fast food chain way before McDonald's and Jollibee ever created. At sa sobrang tagal na nito sa Pilipinas, first time ko palang makatikim ng pagkain nila. That's why I'm very excited and I hope na masarap ito. Guys, nandito ako sa parking. Ang daming tao sa mall. Anyways, meron nga pala tayong Tropical Hut na spaghetti. For 200 pesos, yung spaghetti niya, meron ng kasamang one-piece chicken and at the same time, isang inumin. Ang Tropical Hut nga pala ay merong isang perasong hotdog, pero by the looks of it, malalaki naman yung meat nila. But how will it taste? So far sa spaghetti na mga kinain ko ngayon, yung Tropical Hut, yung pinakamalasa. It's not too sweet and there's no aftertaste. And overall, yung mga meat niya, nakakagat ko yung mga meat niya. So malalaki yung mga meat niya, guys. Pero para naman yung fried chicken nila? Yung chicken nila, napaka-juicy, napaka-crunchy. And at the same time, lasa siyang fried chicken ng Jollibee. Overall, I quite enjoy it. No? Tropical Heart, kahit first time ko siyang matikman, pero nandun pa rin yung lasa ng Pilipino. Masarap ang Tropical Hut, kaya for taste, it's going to be a 4. But for 200 pesos, I feel like it's way too expensive. Kaya for value, it's going to be a 1.5. Sorry Tropical Hut, pero bawi na lang next time. Anyways, dito naman tayo sa last fast food natin. Dito sa Greenwich. Ayun o. Habang nag-order ako, muntikan ng mali ang makuha ko kasi ang nalagay ni ate ay lasagna. But luckily, inulit niya yung order ko at natama naman namin. At may nakasulat nga pala na ang spaghetti nila ay merong 3 times more. Kaya tingnan natin kung totoo ba ito. So guys, saktong-sakto dumating yung nanay ko. Anyways, nandito na tayo sa last na pagkain natin, which is ang Greenwich. Akala ko hindi fast food ang Greenwich. Akala ko siya, fast food restaurant, but it turns out they are a fast food chain. And usually kapag nag-order tayo ng mga Greenwich, we always order the pizza and chicken. But this time, meron tayong spaghetti. Uy! Ang Greenwich nga pala ay walang kasamang hotdog pero meron siyang kasamang chicken. Pero by the looks of it naman, compare sa ibang spaghetti, ang dami niyang meat. Meron siyang mga malalaking meat chunks. Ayun Which is not bad. But how about its taste? It doesn't taste like your typical spaghetti na ginagawa sa bahay. It doesn't taste like any ordinary spaghetti. It tastes like Italian spaghetti na medyo matamis. Which is kind of weird. No, kasi kung Italian spaghetti yung gagawin mo, why make it a little bit sweet? Diba? Gawin mo na lang normal Italian spaghetti. Wala namang masama dun. And as for their chicken, It's juicy, it's crispy, but it tastes like your typical fried chicken. Masarap yung masarap yung cook nila, guys. Kahit ang tagal na, may fizz pa rin. Overall, they have their own taste. They're trying to be different, and it's actually working. It's working, no? honestly, yung spaghetti ng Greenwich is actually not bad. Masarap naman siya, kaya for taste, it's going to be a 3.5. And as for value, for 189 pesos, a 2.5. With the clear winner na Jollibee. Totoo nga siya ang jolliest spaghetti dito sa Pilipinas. I guess, dito ko natatapusin tong video to.
Honestly, nahihirapan pa talaga ako mag-video kasi hindi ko alam kung anong track yung gagawin ko. But I know na gustong gusto kong mag-video, gustong gusto kong baguhin yung buhay ko, and gustong gusto kong lumabas and explore the world. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. And thank you all for 5,000 subscribers. Hindi ko na-expect na maabot ko to ng ganito kabilis, at lagi niyong tatandaan that every day is a step closer towards your dreams. Bye-bye!